po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 10, 6, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa Black 2 natin. Sa may Crystal Street, Villa Maria, Kupang, Antipolo. At dadalhin po natin sa may Litex Road, Barangay Commonwealth, Manggahan, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po. Grabe, ang liliit na. Pag nakakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya onte pang nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Dalawa ang patay natapos naipit sa pagkuho ng lupa dahil sa ilang araw na pagbubukas ng ulan sa La Trinidad, Benguet. May umaarangkadang balita si Layuni Tiburcio. Sa kasagsagan ng tumutuloy niya ang probinsya ng Benguet na sa Bagyong Maynay, napuno ang umakan sa Elsmer ng umaga sa Iluhan sa Barangay Silan sa La Trinidad, Benguet. Ang atibayan na kalinatan ng init sa unang establishment. Sumabot ng isang kinamati mo ng takna dito. Ngunit, dalawang kanila ang nakita ng death on the spot. Dito sa mga isang biktima na isinugod sa Benguet, dalawang hospital para sa agad dito. Ayon sa Benguet Police Commissioner, nangyari ang last night dahil sa saturated lupa matapos ang apat na araw ng pagkukulit sa ulan. Agad namang inilitan sa mga nagtitirahan malapit sa lugar dahil sa posibilidad ng panibago pang pagkukulit ng lupa. Nagpapaabot naman ng tulong ng DSWD at LGU para sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa Benguet Provincial Police Office, ito ang kauna-unang pagkakataon na nangyari ang landslide sa sabing lugar. Iyong lugar din sa Trinidad, Benguet ang nagaranas ng landslide dahil sa magdamag sa pag-ulan. Dahil dito, sarado ang ilang kalsada ang gaya ng Lugnog, Balite, Tamangan Road. Kanina, nagtulong-tulong ang Trinidad Municipal Sanitation sa Barangay Disaster Reduction and Management Office at iba pang tandang sa clearing operations sa mga apektado ng landslide. Nagpadala din ang LGU para sa mga apektadong pamilya kabilang ang kanilang ligtas at pagbilang sa matupang public evacuation center. Namonitor din ang pulisya ang pag-apaw ng ilang creeks. Inaabot po naman ang mga residente at turista na mag-ingat at iwasang bumiyahe kung hindi kinakailangan. Ako si Layuni Tiburcio, PRTV News. Nagre-servisyo para sa Pilipino. Mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 tao ang pinalipas sa kanilang mga tahanan dahil sa pinagsamang epekto ng pag-ibig ng buhay at habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kasalukuyang nasa 37 na evacuation centers ang mga residente pinalipas. Kabilang dito ang nasa 53 apektadong lugar sa Quezon Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro, ang Ormones Region. Nasa 12 bahay ang naiulat na nasira dahil sa bagyo.
Wala pa naman naiulat na nawala, nasugatan o namatay. Sa ngayon, nakapagbigay na ang gobyerno ng higit 1 milyong pisong tulong sa mga apektadong populasyon. Lumalalim ang baha sa ilang bahagi ng La Union dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Yan ang umaalanghadang balita ni Trisha Manalo. Sa barangay Bambang ng San Juan, La Union, makikita ang malakas na pagragasa ng tubig sa San Gabriel Road. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang buhos ng ulan dala ng bagyong Maymay. Sa rin na tila nilamon na ng tubig ang ilang bahay malapit sa tulay. Habang sa bawang papunta sa San Fernando, La Union naman, halos tukod na baha ang binabaybay ng mga sasakyan. Sa bahagi namang ito ng San Fernando City, La Union, nalubog na sa baha ang ilang mga sasakyan. Sa ngayon, nasa higit 1,000 pamilya mula sa iba't ibang bahagi ng La Union ang inilikas na. Mula sila sa mga bayan ng Bacnotan, Bangar, Lunan, San Juan, Bawang, Burgos, Cabataw at San Fernando City. Patuloy naman ang ginagawang relief operations at preemptive evacuation ng provincial government ng La Union para sa mga apektado ng bagyong Maymay. Ako si Trisha Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Binabantayan ngayon ng mga otoridad ang ilang ilog sa Zambales dahil sa patuloy na pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon. Patuloy na nakatutok ngayon sa mga river channel ng Zambales ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga lokal na pamahalaan sa gitna ng patuloy na mga pag-ulan. Sa ulat ng 2nd Congressional District Team, Nako po! bahay sa Talaga naman. Barangay Lumboy, Ay, sa nako. bayan ng Santa Cruz, Zambales, ang napinsala matapos na umapaw ang ilog. Agad namang nagsagawa ng malawakang Umapaw na. Baha na. highways sa Sitio Pao, Barangay Lumboy, sa tulong ng lokal na pamahalaan. Namahagi rin ang food packs ang congressional team sa mga apektadong Ayan, so residente. magbabalik po tayo mamaya. Sa bayan ng San Felipe, sinabi ni Engineer Mariano Domingo, Official Consultant on Infrastructure, na 8 barangay ang under close monitoring sa posibleng pag-apaw ng San Tomas River kung magpapatuloy ang mga pag-ulan at malakas na alon. Sa ilalim na sila sa disciplinary measures, guidance at counseling at various formation at included sa mga patakaran ng DepEd. Ipinatawag din ang paaralan ng kanilang mga magulang. Nangako naman ng DepEd Davao City na hindi nila hahayaang mangyari ulit ito sa sinumang mga opisyal na bibisita sa mga paaralan ng lungsod. Mula dito sa Davao, Doreen Iconia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Patay ang isang babae ang tas ng motorsiklo matapos mapuntol ng wingman sa Davao City. Nabatid na binabaybay na mag-asawa ang daang mahalaga highway nang bigla silang mapuntol ng wingman sa likuran. Dahil dito nahulog ang babae at nakulong ang palakrap. Sa lakas ng impact, naputol ang kaliwang paa ng biktima. Naisugod pa sila sa ospital pero itiniglarang dead on arrival ang babae habang sugatan naman ang kanyang asawa. Hawak na ng mga pulis ang driver ng wingman. Nasa 14 ang gamot laban sa cancer, diabetes, TB at hypertension ang vaccine na ayon sa Bureau of Internal Medicine or BIR. Ayon sa kanilang mga gamot sa tinatawag na serious and chronic illnesses ang nadagdag. Sinabi ng BIR na ang bilang ng mga VAT excess medicines ay umakyat sa 2,277. Ayon sa BIR, ang hakbang nila ay base sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Alisin na muna ang singil na toll sa mga provincial buses na dadaan sa North Luzon at South Luzon Expressway. Simula ang 20 meters, make a sharp left. Department of Transportation, Dito? pansamantalang aalisin ang mga monthly terminal fees ng mga PUV sa mga public transport terminals hanggang Parang mali. pagkasan ng taong 2026. One way yan. Doon nata. Dito yan. Dito yung labas. Saan? Dito yan. Doon? Diyan to. In 100 meters, turn right onto Lilac Street.
Inaasahang mas mabibigyang linaw nila Acosta at Fajardo ang tunay na paggamit sa mga naturang pondo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pag-usapan natin ang isinagawang impeachment trial para kay VP Sara Duterte nitong mga nakaraang araw kasama ang former dean ng FEU Institute of Law. Walang iba kundi si Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi po, Dean Mel, and welcome back sa Arangkada Balita. Dean, may sinabi po kayo na nag-review ang impeachment court papunta sa malapit na reform trial. Paano po ba maapektuhan ito ang ultimate objective ng impeachment na alamin ang fitness to stay in office ng isang public official? Nasabi ko na nga ang objective ng isang impeachment proceeding. Objective dyan, mapatunayan na hindi siya fit kung sa tungkulin niyang vice-presidente o sa oportunidad niyang maging presidente kung wala na ang presidente. Yun ang punto niya. Hindi niya para parusahan ang respondent para makulong. So therefore, kung yun ang punto de vista natin o ng impeachment court, dapat dapat tayong sinabi mismo ni Senate Presiding Officer na si Chief Escudero na literal ang approach sa pagkatanggap ng ebidensya ng the rights of the parties. Kasi tatlong pillars yan ang sabi niya. Ang conviction, 16. Ang level ng ebidensya, beyond and ang kanyang guidance ay yung liberal approach without sacrificing the rights of individual. Kasi yun na, kita natin ngayon, parang masyadong nagiging technical o masyadong magiging technical. Halimbawa, yung sila Ila de Lima, pinapresenta niya lang yung o yung explanasyon ng kanilang ibibigay na ebidensya, hindi pinagpatuloy. Tapos yung mga objection, no? Yung mga objection na dapat namang i-overrule, pinapayagan na lang. So, ibig sabihin, naantala ang paglalantad ng tunay na picture ng mga nangyayari. Mabuti na lang, yung mga testigo, malinaw magpatwanag, yung mga dokumento nanggagaling mismo sa gobyerno. Kaya, in terms of authenticity and credibility, doon pa rin. Kaya lang, yung mga major, no? Major niya, baka pumaling tayo sa isang sitwasyon na parang criminal proceeding na ito. So, ang nangyayari nga po ay nawawala ng interest ang taong bayan dahil sabi niya hyper-technical. Ito nga, mga nag-bring up dyan, masyadong lahat na lang, ino-object, pinatanggal, alisin yan, strike, ganito, ganyan. But anyway, I just want to ask you and point out, ito nga, lumabas na yung buong 125 million confidential fund, liquidation ng OVP, ay nakatali lang pala sa acknowledgement receipt. So, walang official receipt. Kabilang na yung pambayad sa kesyong gamot daw ni Mary Grace Piatos na umabot sa 17,000 pesos bilang reward yung gamot. So, sa pananaw niyo po, paano pinatutunayan ng ganitong detalye ang punto niyo na kailangan maging liberal ang korte sa pagtanggap ng ebidensya para lumabas yung buong konteksto ng kwento? Dapat natin ang kabuuan ng sitwasyon. Number one, ang velocity ng paglalabas ng pera. Number two, yung mga kulang-kulang na ebidensya ng paggastos. At number three, yung kawalan ng proper limitation ng paggastos. Kung hirap tinitignan natin, dapat lahat ng leads para mapakita yan ay dapat i-accept. Sapagkat ang involved dito ay public funds. At nagtataka nga ako, hindi niya pinag-aawayan pa nila kung ano ang circular na gagamitin. Ito bang circular na ito o circular 2015? Pero kung tutusin mo, kahit wala yung dalawang circular na iyon, sapagkat ang involved ay pondo ng bayan, talaga namang common sense lang na Italian dapat ipaliwanag ito. At
hindi matitali, hindi paliwanag ito, o kulang-kulang ang mga dokumento, o hindi maliwanag nakalagay doon, yung magpapaliwanag, ay pwede na ituring na walang paliwanag. Sapagkat yan papasok ang represumption ng ating batas. Article 217 ng ating revised penal code. Anong sinasabi nito? Ang sinasabi nito, kung ikaw ay isang lingkod bayan at ikaw ay nangangasiwa ng pera na ibinigay sa iyo ng gobyerno at ina-account sa iyo at di ka tumupad, ituturing o ipagpapalagay na iyon ay ginamit mo o tango sa iyong personal use. So, yun ang pagpapalagay ng batas. Kaya nakikita natin dito, pwedeng circumstantial evidence na malinaw ang maaaring batayan ng desisyon. Hindi ito yung parang ang nangyayari prove beyond reasonable doubt na talagang dapat may punta 100 meters, turn left onto Transact Sorry Street. point of ba yung mga circular na yan pinag-uusapan pa para nadidistract ang impeachment proceeding. At para nga lalo patuloy tumatagal, ano po, Attorney Mel? Okay. Yes. Ano po ang tingin ninyo sa paraan naman daw ng pagtatanong ni Senator Amy Marcos sa In 80 meters, pa niya turn yung left. 2014 confidential funds ni ex-VP Binay habang pinuputol ang paliwanag ng four witness. Pagtupad po ba ito sa tungkulin ng isang senator judge o pagpunta na sa pagiging abogado ng defense? Well, ang masasabi ko lang dyan, whether mapunta ng abogado ng defense ang kanyang pagtatanong o whether yun ay irregular na pagtatanong, irrelevant. Continue Kaya for lang ang 100 meters, oras. then make a slight right onto Halimbawa Jessup. ay tunay nga na nung nakaraan ay binigyan ng confidential fund ang dating mga VP. Hindi pa rin sinasagot ang kaso ngayon. Ang kaso ngayon, ang In 80 mga meters, illegal make a slight right onto Jessup Street. misappropriation, lack of documentation, irregular liquidation ng In 40 meters, make a slight right. kasalukuyang Vice President. So therefore, yung historical precedent is not a defense. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Walang In kwentang 40 tanong. meters, turn left onto Sapagita Matagal Street. lang, pero irrelevant naman. Diba? Yan. Nakita rin natin si Attorney Lorna Capuna na nagpapasok ng mga live moments In katulad ng 30 meters, Bosa turn o right onto Nakaday. Dahlia Street. O sa gitna po ng napakaseryosong trial. Nakakatulong po ba ang ganitong estilo para maging accessible sa publiko ang usapin o nababawasan ito ang kaseryosohan ng impeachment? O dapat talagang balansin nyo din yan. Dapat talagang balansin nyo. Dapat siguro nga may konting light moments pero hindi dapat sa garin. Kasi dapat ipakita rin sa mga tao na itong proceeding na ito ay napaka-serious. So talagang hindi dapat ito normally hinahaluan ng ganong klaseng humor. But siguro a little bit like that pwede pero paunti-unti lang. Sapagkat yung punto ng kasong ito ay punto ng bayan kung kakayahan ng isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa natin para magtagulog sa kanyang trabaho ng medyo serious nga. So, hindi lang ng konti balanse pero feeling towards siyempre seriousness as usual. Dapat ganon. Tingnan po si Attorney Lorna, napanood na ating The Odyssey. Ako hindi pa eh. Kayo po ba napanood nyo na, Attorney Mel? Hindi pa rin nga eh. Last time, ano? Ganon. Turn right Baka onto kasi. Cherry Street. Opo. Oo nga eh. Eto naman. Yes. Oo. Direct. Para naman gandaan mo din yan, no? Ang nakita natin so far dito sa impeachment proceeding patungkol sa Arbuan. Continue for 600 meters, then turn left onto Korea Street. Misappropriation of irregular liquidation ng confidential fund. Also 612 million. Yung dalawang saksi na inuna ng galing sa lahat ng lumabas ang cash amount, physical na pera at nilagay sa gin bag. Basta ginawa mo yun, nag-withdraw ka ng cash, kinat-off mo ang monitoring system or fiscal system ng bangko para masundan yung pera. Basta piligay mo sa sabo kahit kumuha ka ng 1,000 doon, hindi na ma-account yun. From the traceable to the non-traceable ang nangyari so that there will be the environment of gross expenditure or malpractice.
Yun ang delikado doon. At pagkatapos, ito nga si Wamin, ikinonect na yung mga perang ito, walang proper liquidation, walang proper documentation, hindi ma-verify yung iba, kasi siguro hindi maagilan yung mga tao, kapag siguro ni Mary Grace Piatos, at saka because of the incompleteness, no? At saka yung velocity, let's say, In 100 meters, turn left onto Korea Street. 11 days lang, those situations demand a compelling justification to be given by the office of the Vice In 80 President. meters, turn left. Talagang nag-take na talaga ng circumstantial evidence para pumasok yung presumption ng Article 217 na kung hindi mo ma-account, kung hindi mo mapaliwanag ng gusto, ipagpapalagay kung ginamit mong personal. So, nandiyan In tayo. 40 meters, turn right onto Jose P. Rizal Street. Na nangyari parang walang parang walang connection, no? Tungkol sa dating binigyan daw na PP, hindi naman konektado dito, hindi makakapag-issue sa mga ginagawa ngayon. Yung sinabing na approve naman ng executive, pero hindi porket na approve ng executive ang mag-release ng pondo, and accepted na sila sa constitutional oversight, sa mga auditing standard, at saka sa mga liquidation ng funds, di ba? Tapos ang difference. Continue Ayan for nga po. 900 meters, Kasi then turn left gusto onto isang San Mateo ordinaryong Road. Pilipino sabihin, bakit nyo na lang i-explain sa napunta yung 125 million eh, para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong sitwasyon na may impeachment trial pa. Diba? Hindi ba? I-explain nyo na lang, diba? Bigyan mo ng patagalin, sa common sense, no? Halimbawa, binigay mo sa binigay mo ito, Reparto, pero medisina. Wala nang koneksyon, hindi namin makita kung bakit naging confidential yun. Sapagkat, dapat natin tandaan, huwag natin i-mistake ang confidentiality sa non-accountability. Magkaibang-iba yun. Hindi porket sinabing confidential fund, ang ibig sabihin ay non-accountability. Nakalagay sa ating konstitusyon. Ang sino mang lingkod bayan must at all times be accountable. Ang accountable, ang foundational obligation, ang confidentiality methodology lang yan. Hindi ka niniligyan para ka magbibigay ng pera para maalam kung saan mo ginastos at saka yung objective plan, lahat ba yung financial and physical plan sa lahat. Pero wala, kumulang nga rin ang balik niya. Opo, kasi kung gano'n, di lahat ng may masamang banda, kung confidential funds na lang, hindi mo ba? Anyway, maraming salamat po, Attorney Mel Santa Maria. Maraming salamat din yan. Nasa Senate Impeachment Court na ngayon ang pagbusisi sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ayon sa House Prosecution Panel. Yan ang umaransadang balita ni Mari Ocampo. Appropriation and irregular liquidation of funds. Nagbigay linaw ang House Prosecution Panel sa naging audit ng Commission on Audit o COA pagdating sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Congressman G.K. Luistro, ang pangunahing tanong na lang sa kaso ay kung sumunod nga ba ang OVP sa Joint Circular No. 2015-01 na nagtatakda ng mga panuntunan sa paggamit, liquidation at pag-audit ng confidential at intelligence funds. Perhaps yun ang gusto ko maintindihan ng ating mga kababayan. Ang lahat po ng pondo ng bayan ay subject sa audit. Paliwanag si Luistro, kabilang sa mga requirement ng circular ang pagkakaroon ng evidence of success sa reward payments, official receipts o invoices sa mga biniling kagamitan at tamang petsa ng liquidation report. Sabi naman ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgin Libutan, hindi natatapos sa isang audit observation ang proseso ng COA. So yung tanong na nabigyan ba ng pagkakataon yung Vice President na i-explica sa taong bayan paano nagasto yung confidential fund, nabigyan po.
Ngunit ayon sa prosecution, ang Senate Impeachment Court na ang magpapasya kung sapat nga ba ang naging paliwanag. Ikinatuwa rin ng House Prosecution ang naging desisyon ng Korte Suprema na ipasura ang mga petisyong kumukwestiyon sa naging impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Luis Tro, umaasa siyang matatapos na ang mga isyong ibinabato sa House at makapag-focus na ang lahat sa paglilitis. Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives, but also the Senate at the Impeachment Court. Hirit nila, dapat personal nang humarap si VP Sara sa Senate Impeachment Court para sagutin ang mga alegasyon sa Articles of Impeachment. Magpapatuloy sa Lunes ang impeachment trial sa Senado. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinoy tennis pride Alex Ayala umabante sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Limerick! Marinaw te? Akin yan? Ang laki ng bang? Surprise! Ba't ka nasa loob ng bang? Basta para sa'yo gagawin ko tulad ng pag-ibig multi-purpose loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fees at fast approval pa. Kaya, Ang linyan, mag-ibig pang MBL by a virtual pag-ibig. Pag-ibig time, pag-ibig ka man. hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Kirchner-Orillo, and the Miss Universe Philippines 2026 is Dia Yosyan Fedorski. Congratulations to all Turn left on traffic light. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Playtime Entertainment. Born for happiness. Ay nanonood sa PRTV Prime Media. Umapila ang mga motorcycle taxi rider sa LTFRB tungkol sa tinatawag na multi-homing. Kung ano ang multi-homing, alamin sa Marangkada Balita ni Justin Ignacio. Daan-daang MC taxi rider ang nag-motorcade patungo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nitong August 4. Panawagan nila, muling pag-aralan ang pulisiya sa pagbabawal sa multi-homing o pagtatrabaho ng mga rider sa higit sa isang ride-hailing platform. Paliwanag ni Metro Rider Group convener na si Jason Luna, patas na oportunidad ang maibibigay sa mga MC taxi rider kung ipagbabawal ito. Sa pandang ikaw kung mga natanggap na mga pagkakataon na yung tayo na nakamulti-moving. Kung siya kasi may auto-accept. Eh sa kabilang sa naka-tagil, ano? So nag-auto-accept, samantala meron pa siya sakay na pasahero. Dagdag pa ni Luna, mas maganda pa niya ang provisional authority to operate para sa pagrehistro ng mga MC taxis. Ganitong bagay kasi, alam mo, magkakaroon ng sistema, no? Maayos na sistema at maayos na listahan. Yung ating hanay. Alam mo, sa halos 10 taon na table laban na kilalanin itong ating industriya na mototaxi. Eh, ibig sabihin, siguro napapanahon na magkaroon tayo ng sistema, no? Na mga polisiya para maging siguro na masigurado natin na maayos yung ating industriya. Ngunit nilinaw ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, wala pa naman pinag-uusapan kaugnay dito. Samantala, kaugnay naman sa paglatag ng guidelines para sa mga MC taxis, sabi ni Mendoza, dumadaan pa ito sa proseso hanggang sa ngayon. Ako, si Justin Ignacio, ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
ng mga bilihin. Tumaas kasi muli ang bilang ng mga walang trabaho noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang umaarasalang balita ni Naomi Tiburcio. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mula 4.8% noong Mayo, tumaas ito sa 4.9% na tumaas ng 2.59 million na mga Pilipinong walang trabaho. Continue on San Mateo Road for 2 kilometers. Sale and retail trade, motor vehicle repair, fishing at construction. Ayon sa PSA, apektado pa rin ang kwento ng inflation lalo na ng mahal na petrolyo. Yung mga pinipili ng mga kababayan natin mula sa retail, stores, even yung food beverages and tobacco, and repair of motor vehicles for substantial retail sales. Posibleng may impact yung ating elevated inflation. Mahigit 50 milyong Pilipino naman ang naitalang may trabaho. Pinakamaraming nadagdagan na empleyado ang mga hotel at restaurant, call centers, mga ahensya ng gobyerno at mga paaralan. At bakit namumasa naman sa mahigit 6 milyon na tinatawag na unskilled o iba-iba mga empleyado sa trabaho sa pag-iisang oras at naghahanap ng dagdag na mapagkakakitaan. Malaking bahagi ng mga nasabing paggalaw sa datos ang tumaas sa labor force participation rate o yung mga aktivong naghahanap ng trabaho. Out of those 813 na dagdag sa labor force participation, 184 ang employed. Ang karamihan sa kanila, unfortunately, unemployed, 639,000. Pinakamarami dito ay mga kabataang edad 15 hanggang 24 years old. Pero mahigit 200,000 lang po sila ang na-absorb sa trabaho sa July Labor Force Survey. Babantayan ng PSA ang epekto ng wage hike sa trabaho ng mga Pilipino. Dito naman sa mga previous wage increases, no, sabi ko nga, ang una niyang natatamaan ay yung mga services doon sa presyo. Dynamic kasi yung labor market natin, so pwedeng lumilipat sila sa ibang mga sektor. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Naniniwala ang palasyo na dapat mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa Paksiliga at ang ikabubuti nito sa bansa. Sa kabila ito ng petisyon ng ilang grupo nagputol sa nabibintong pagpapatayo ng naturang proyekto dahil sa kabi-kabilang issue. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. Ilang buwan na lang ang bibilangin bago ang napipintong pagpirma ng Pilipinas sa Estados Unidos ng Formal Framework Agreement sa Nobyembre para sa pagpapatayo ng Paksiliga sa Tarlac. Dahil dito, maraming grupo ang patuloy na tumututol na matuloy ang mega project na ito dahil sa posibleng maging epekto nito sa agrikultura at kalikasan. Umabot na sa mahigit 385 verified signature ang nalikom mula sa Change.org na tumutulong sa pagpapatayo ng Paksiliga sa bansa ayon kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Gary Castro. Mahalaga na mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa layunin ng Paksiliga at ang kahalagahan nito sa bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa PACMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaaring paalis sa mga magsasaka sa nasabing lugar. Ayon sa palasyo, nasa mahigit 3,000 hektarya ng lupain ang itinutuloy na buildable zone noong taong 2019 at meron namang inilaang lupa ang pamahalaan para sa mga magsasaka sa lugar. May panawagan din si Jose Castro sa mga pumirma sa naturang petisyon. Siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. Pero, na kung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na pag-document lang tayo tingin. Kailangan magagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para dahil yung napukuha nila mga impormasyon. Samantala, nakipagpulong ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa mga lokal na opisyal ng Kapang Tarlac. Ilabas sa pahayag ng BCDA, pinag-usapan sa isinagawang pagpupulong kung paano makakaakit ang proyekto sa mga advanced industry at high-value investment, kalidad na trabaho at bagong oportunidad. Bukod pa rito, tinalakay din sa meeting ang plano para sa mga modern agriculture project at livelihood initiatives na pakikinabangan ng mga residente. BCDA In 200 and meters, dapat turn LGU right at onto IBP Road. joint activities engage barangay and local communities, provide updates and plan progress, and help residents better
Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Jig Paras. Kaugnay ito sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang umaarangka ng balita si J.M. Pineda. Continue for 1 kilometer. Lumutang kamakailan ang isang talent manager na kabilang umano sa nagplano para isagawa ang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Naaresto ito ng mga otoridad dahil sa pambubugaw umano ng mga babae. Nakalaunan na diskubring gagamitin sa planadong character assassination kay Recto. Inimbestigahan agad ito ng NBI dahil ang itinuturong nagputos umano ay si Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Jig Paras. Ngayong araw dapat haharap ang dalawang kampo sa NBI para magpaliwanag. Pero hindi sumulpot si Congressman Leviste at nagpadala lamang ng liham. Si former Congressman Paras naman ay humiling ng bagong schedule ng kanyang pagpunta sa NBI. Ayusin po natin yung letter from the lawyers of Congressman Continue straight at the first traffic light. Then, in 1 kilometer, turn right. documents na according to the Committee of Pag-aralan, asking for the name of the case, future investigation para rin ma-update sila for them to immediately answer our interview. Si Congressman Ibaras naman, through his lawyer, simulan po sa ating kahapon na requesting documents at the setting of his appearance. So, pinag-bigyan po namin, present po natin next week. Sa Martes, pinasisibot ng NBI si Leviste at si Paras para magbigay ng pahayag. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi lang si E.S. Recto ang kasama sa gagawin sanang paninira. Ayon pa kay Remulla, hahalungkatin nila ang nasabing plano. Paniwala rin niya na si former Congressman Paras ang utak nito, kaya kailangang imbestigahan ang mga binibitawan nitong pahayag. Pero sabi naman ng NBI, wala pa silang impormasyon patungkol dito at patuloy ang investigasyon nila kahit pa humingi na rin ng tawad ang talent manager. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Walang pleno ang panalo ng Pilipina tennis star na si Alex Ayala matapos umabante sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open ng talunin ng ang US contender na si Alicia Parks. Nilamon ni Ayala si Parks sa unang set 6-1 pero nakabawi ang US player sa second set na score na 4-6. Pero napatunayan ni Ayala ang kanyang galing nang tuluyang mapataob si Parks sa third set sa score na 6-2. Matatapos lang ng makasisayang panalo ni Parks sa Washington kung saan nasupit niya ang kauna-unahan niyang na magiging tour title ng talunin si world number 3 Meters, then turn right into Commonwealth Labis Avenue. naman ang pasasalamat ni Ayala sa lahat ng sumusuporta sa kanya sa Canadian Open. Sunod na mga kalaban ni Ayala sa torneo, si Katie McNally ng Amerika. Congratulations once again to Alex Ayala. And shout out sa mga Pinoy sa Toronto. Oo, daw narinig niya sinasabi na chuchok siya sa malalaki. Oo, diba? Bumabalik siya, may comeback. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Media Corpo. At ako naman si Jack Patayon. Diyan na lang po kami sa tabi. Kapit lang hanggang sa susunod na. Arangkada In balita. 200 meters, turn right into Commonwealth Dira ka? Tingin na lang po ng buhay. Bigla ko na lang po pala.
Tama ba? Dalawa yung may bigay ko? Opo, dalawa. Okay po. Thank you. Thank you. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Para po.